given to us, Panginoon, for all the love, for all the protection, the guidance, for all the comfort, O God. Lord, we thank you, Panginoon, dahil tunay na ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na parating nandito para sa bawat isa amin. Lord, this night, Panginoon, this prayer meeting, O God, Lord, puniin mo ng iyong presensya at pagkilos ng banal na Espiritu, O God, na lahat ng bawat isa amin naririto, Panginoon, ay mapupuspos, O God, at magkakaroon ng encounter sa iyo, Panginoon. Lord, we give you everything, Panginoon, lahat ng mga bagay na meron kami, especially, O God, ang aming sarili, Lord. Be with us until the last, O God. Lord, we love you and we will always honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening po. Good evening. Ngayon ay ang ating midweek and I encourage those people na nasa online. We encourage you to stand up kung nasan ka man. We encourage you na itigil mo yung mga ginagawa mo at focus tayo sa ating Panginoon. Kawan samahan po, magsama-sama po tayo na awitan, sambahin natin ang ating Panginoon sa oras na ito. Amen po? Amen? Amen? Tumaran po nga, let's start worshiping our Lord. Come on! Hallelujah! Panginoon, araw-araw mo yung pagsalamat sa iyong buwan.
na Ikaw ang Diyos. Wala kang katulad, Panginoon. Ikaw lamang ang nag-iisa at bukod tanging Diyos na aming pupurihin sa buong buhay namin. Ikaw lamang at wala nang iba, Panginoon. Hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos.
Okay. So magandang gabi po sa ating lahat and welcome po sa ating midweek. Sabihin mo nga sa'yo katabi, masaya ako dahil nandito ka. Amen? There are times na wala po ang mga kasama natin, pero salamat kay Lord kasi nandito tayo at sabay-sabay po tayo na mag-worship, sabay-sabay po tayo na makikinig ng salita ng Lord at magpapalakasan. Dito po sa Bible, I just want to encourage you with this verse. I know I have teach you this verse before, but I want to encourage you with this verse na ang ating Panginoong Jesus mismo, ipinakita niya ito at isinagawa niya sa buhay niya. Kaya siya nagtagumpay, kaya siya naging kaaya-aya sa paningin ng Ama. Kaya kasi ginagawa niya yung part niya. Kahit ang kanyang father that time, na tinatawag nilang biological father niya ay si Joseph, ay isang karpentero. Siyempre si Jesus mismo ay ginagawa niya din yun. Pero tingnan natin kung ano yung buhay ni Jesus nung siya po ay nabubuhay sa malandang lupa. Ang sabi ng Bible sa Luke chapter 2 verse 52, ang sabi niya dito, mga kapatid, basahin po natin. And Jesus grew in wisdom and stature and in the favor with God and man. So dito pa lang sa part na ito, mga kapatid, ipinakita na ng ating Panginoong Jesus kung paano dapat tayo mabuhay. Hindi ka lang nabubuhay para lang mag-aral. Hindi ka lang nabubuhay para ikaw po ay buhayin ang pamilya mo. Kailangan din naman natin yan. Pero hindi lang po yun yung pagkatawag natin mga tao. Dahil nabubuhay tayo, lalong-lalo na para sa ating Panginoong Jesus. Nabubuhay tayo para sa ating Diyos, para sa ating Panginoon. Kaya, itong part na ito, ang ating Panginoong Jesus, sabi niya sa Tagalog, patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan, lumawak ang kanyang karunungan, at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. So, titignan natin ito, ang Panginoong Jesus that time, he was a kid, pero habang siya po ay bata pa, okay? Tayo naman po ay naging bata din. Yung iba sa inyo ay bata pa lang. Nung ang Panginoong Jesus ay bata pa, sabi ng Bible, lumaki si Jesus sa pangangatawan. So even sa kanyang pangangatawan, inalagaan niya. Okay? Tayo po titignan natin ang mga generations ngayon, marami nang nagpupuyat. Okay? Marami nang nasisira ang buhay dahil sa kapupuyat. Ang sabi nga ng isang doktor, kapag nagpupuyat ka, ngayong gabi, halimbawa magpupuyat ka ngayong gabi, hindi mo pwedeng bayaran yung puyat mo. Kahit matulog ka na halimbawa alas 3 hanggang alas 12 ng tanghali, hindi mo mababayaran yung puyat mo. Okay? Kasi ang pagkagawa ng pagkatulog natin ay gabi, hindi po umaga. Kaya kahit natutulog ka ng tanghali, pag-gising mo, parang pagod na pagod ka. Bakit? Kasi iba po yung pagkagawa sa atin, pagkalikha sa atin. Kaya ang mga generations ngayon, maraming mga nag-work ngayon, pati sa gabi yung mga work nila ay gabi. Kung titignan natin, some of them, many of them, ay nanghihina ang kanilang mga katawan dahil sa kanilang kapupuyat sa kanilang mga trabaho. Kaya, isang paalala ito sa atin, kahit na tayo pala ay trabaho ng trabaho, kung masisira naman ang buhay mo dahil sa maling lifestyle ng pagtulog mo, kawawa tayo. Okay? Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang masyadong nagpupuyat. Amen? So, ang Panginoong Jesus mismo, ipinakita niya dito na ang kanyang pangangatawan, inalagaan niya. Okay? Inalagaan niya ang kanyang katawan, hindi din siya sakitin, nakagaya ng mga tao ngayon. Okay? Maraming mga tao ngayon sakitin dahil din sa mga kinakain. Pero ang Panginoong Jesus that time, ipinakita niya kung paano siya nabuhay, inalagaan niya ang kanyang katawan. Pangalawa, na makikita natin, lumawak ang kanyang karunungan. So, ang kanyang wisdom, when it comes sa lahat ng pagkakataon, lumawak ng lumawak at gumanda ng gumanda. So, habang patanda siya ng patanda, nung nag-ministry na siya, nung mag-30 years old na siya, nag-ministry din siya that time, makikita natin kung paano yung wisdom niya, kung paano siya makitungo sa iba't ibang mga tao, kung paano siya makitungo sa kanilang mga disciples, at kung paano siya makitungo sa mga leaders. Okay? Iba-iba yung ginawa ng ating Panginoong Jesus that time. Lumaki siya when it comes sa kanyang wisdom. Okay? Pangatlo at pang-apat, makikita natin ang ating Panginoong Jesus ay hindi lang siya lumaki sa physical,
Hindi lang siya lumaki sa kanyang pag-iisip. Ang sabi pa, he grew up in the favor of men and favor of God. Kapag nakikita siya ng maraming tao, ng Diyos, or nakikita siya ng tao, sila po ay, sabi niya, natutuwa or nalulugod ang mga tao kapag siya'y nakikita. Amen? Ang tanong, kapag nakikita ka ba ng mga tao, natutuwa sila or tinatawanan ka? Magkaiba yun. Yung natutuwa at tinatawanan. Yung nalulugod at ayaw ka nilang makita. Okay? Yung kalugod-lugod, yung kapag nakikita ka nila, nabiglas sila. Ngayon, I just want to share to you tonight patungkol sa spiritual growth. Sabihin niyo nga po, spiritual growth. Ulitin natin, spiritual growth. Okay? Ang spiritual growth, mga kapatid, ay choice. Choice mo na lumago ka spiritually, choice mo din na hindi ka lumago spiritually. So, ang pag-grow natin spiritually ay pwede pala nasa sa atin. Kung gusto mo talagang lumago sa Panginoon, gagawa ka ng paraan. Pero kung ayaw mong lumago sa Panginoon, gagawa ka ng paraan. Kaya marami mga tao ngayon, ang pinipili talaga nila ay hindi spiritual growth or growth. Hindi sila nag-grow spiritually kasi ang pinipili nila ay mga makamundong bagay. Kaya nga, ang pag-uusapan natin for tonight ay patungkol sa spiritual growth. So, growth. So, tignan natin, maraming mga tao, kapag ikaw po ay may problema, kapag ikaw po ay may pagsubok, kanino ka lumalapit? Kanino ka pumupunta? Okay? Lahat naman tayo may pinagdadaanan. Pero, look at me. Kapag meron kang problema, at kapag alam mong meron kang dinaramdam, or ikaw po ay weak spiritually, ikaw po ay drained spiritually, ang hirap mag-pray. Tama? Ang hirap mag-pray, ang hirap mag-worship, ang hirap magbasa ng Bible. Kapag ikaw po ay spiritually drained, ikaw po ay mababa spiritually, ang hirap po talagang mag-pray. Kaya, ang spiritual growth, mga kapatid, ay choice natin. Kaya, ang nangyayari, kapag ikaw po ay drained na, ikaw po ay super drained na, or walang-wala ka na spiritually, namamatay ka na spiritually, sabihin ko, sabi ko sa inyo kanina, ang hirap mag-pray, ang hirap magbasa ng Bible, at ang hirap mag-worship. So sometimes, kapag spiritually drained na tayo, we don't know what to do. Okay? Kapag spiritually drained ka din, ayaw mo nang pumunta ng church. Ayaw mo nang kausap sa cell leader. Ayaw mo nang kausap si pastor. Ayaw mo nang gumawa ng tama. Kasi spiritually drained ka. Are you getting my point? Kaya nga, ang spiritual growth natin ay isang choice mo yan. Choice natin kung tayo gusto natin lumago o hindi. So I just want to encourage you with this. Simple things na kailangan mong gawin kapag ikaw po ay spiritually drained. Kasi ulitin ko if you are spiritually drained, ang hirap mong buksan ng Bible. Ang hirap mag-pray, at the same time, ay ang hirap mag-worship. Kaya unang gagawin mo, ito lang, simple tips na. Pumunta ka sa taong mapagkakatiwalaan mo na magre-rebuke sa'yo. Amen po ba? Punta ka sa taong mapagkakatiwalaan mo na magre-rebuke sa'yo. Like your leader, your pastors, or kahit sino man sinong Christian dyan sa loob ng church na magre-rebuke sa'yo, na magpapaalala sa'yo. Kasi kapag ginawa mo yun, doon mismo makikita na love ka talaga ng Lord. Because the Bible says, ang sabi ng Bible na si Lord, dinidisiplina niya ang taong mahal niya. Amen? Pero kung tayo kasi choice natin na madrain tayo, hindi tayo pupunta sa ating mga leaders, ayaw natin pumunta ng midweek, ayaw natin mag-cell group, ayaw natin pumunta sa mga activities sa loob ng church, kasi nga, spiritually trained ka. If you're not going to help yourself, hindi ka mag-grow. So, ang mangyayari sa'yo ngayon, tingnan sa akin, do not, wag mong ihayaan na manguna ang emotion mo. Okay? Kaya ang gagawin mo, mag-devotion ka para mapangunahan mo lahat ng emotions mo. Amen? So first lang na kailangan mong gawin, kailangan mong tulungan yung sarili mo. Go to that pastor or to that leader, pwedeng babae o lalaki na napupuntahan mo, na mag-pray sa'yo, na mag-encourage sa'yo, na patuloy na mangunguna sa'yo, na patuloy na magtatapik sa'yo, na patuloy na magsasabi sa'yo ng kahit masakit man na salita, basta matauhan tayo.
Amen? Kaya kasi nga, yung pinag-uusapan natin, kapag tayo po ay spiritually drained, sabi ko sa inyo kanina, ang hirap talaga mag-pray, ang hirap talaga magbasa ng Bible, at ang hirap natin gawin yung part natin bilang sa Christian. Amen? Kasi nga, spiritually drained tayo. Ayaw talaga natin. The Spirit, sabi nga ng Bible, malakas ang spirito, pero mahina ang katawan. Amen? So sabi ng Panginoon, kailangan natin tulungan ang ating sarili kapag tayo po ay natidrain na. Ulitin ko, first lang na point natin, go to your leader, go to your pastor, and ask advice. Amen? Kasi kung pipilitin mo, nakakayanin mo ng sarili mo lang, ang hirap mo nun. Lalo-lalo na kapag alam mo yung sarili mo na mahina tayo. Kaya una lang na gusto kong sabihin sa inyo, just like ang ating Panginoong Jesus, nung siya po ay spiritually drained, nung siya po ay lumalaki na, ang ginawa niya po ay patuloy siyang ginawa niya yung partner sa ating Diyos Ama. Okay? Ang ginawa nila, ang goal ko, sabi niya dito, ay matapos ko ang pinapagawa ng aking Ama. So, ang Ama na nasa langit, hindi man yung Ama na nasa lupa, ang Ama na nasa langit. That's our ultimate goal. Matapos natin yung pinapagawa ng Word sa atin. Amen? So, ang ating Panginoong Jesus that time, hindi man siya bumaba. Okay? Kahit sa kanyang 12 disciples ay merong Judas, okay? Na nagkanulo sa kanya. Pati ang kanyang mga 12 disciples, nung siya po ay ipapako na, ipinagkanulo siya. Pero, hindi pa rin siya tumigil. Okay? Hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa. So, ang gusto kong sabihin sa inyo, hanapin nyo sa loob ng church yung magagalit sa inyo, yung magre-rebuke sa inyo, yung magpapalala sa inyo if you are spiritually drained. Amen? If you are spiritually down. Ulitin ko ulit para mapalalahanan tayo. Kapag ang spiritual growth, mga kapatid, ay choice. Pwede mong piliin na huwag magsimba at pwede mong piliin magsimba. Pwede mong piliin, kapag ikaw po spiritually trained, ang pipiliin mo talaga, hindi magbabasa ng Bible, hindi ka magpipray, at hindi ka pupunta sa church. Kasi nga, spiritually trained ka. Wala yung wala yung gagar when it comes sa Ilocano. Awan di gagar mo nga pa nagsimba. Awan di gagar mo nga pray. Awan di gagar mo nga arabito di pasok mo kinaapo. Kasi nga, spiritually trained ka. Pero if you are spiritually maayos sa harapan ng Panginoon, pupuntaan mo lahat ng activities kahit pagod ka. Amen? Pero if you are, di ka sa akin, if you are spiritually trained, ang dami mong excuses. Amen po ba? I-check mo yung sarili mo. Nung dati, kahit pagod ka, dahil mataas ka spiritually, sabi mo, ay kahit pagod ako, kaya ko to dahil si Lord ang ipapalakas sa akin. Pero ngayon, dahil spiritually trained ka, konting pagod lang, konting pagalit lang, konting kibulang na narinig mo, ang mangyari sa sabi mo, hindi mo na ako pupunta kasi pagod ako. Okay? Ang laking pagkakaiba nun. So you need to check yourself as a man and woman of God pagdating sa spiritual growth. Amen? Amen? So, be encouraged with this. Mabuhay tayo, sabi niya, mabuhay tayo na maayos ang pangatawan. Mabuhay tayo na tumataas ang ating wisdom. Mabuhay tayo na maglulugot ang Diyos at kinalulutan din tayo ng mga tao. Natutuwa sila kapag nakikita tayo. Amen po ba? Sabi ko sa iyo katabi, mabuhay ka ng maayos. Okay? Kapag sa birthday, ang sabihin na nag-birthday, diba? Mabuhay ka hanggat gusto mo. Diba? Hindi naman pwede yun. Hindi natin pwedeng sabihin yun. Kundi ang pwede natin sabihin, mabuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya huwag mo sasabihin, mabuhay ka hanggat gusto mo. Hindi po yan. Kasi si Lord, siya lang may akda ng buhay natin. Hindi tayo. Kaya ang sasabihin natin sa mga tao, kapag may ganun man, mabuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? So be encouraged with this verse, and I hope and I pray na if you are down spiritually this coming days, even ngayon, if you are down spiritually, start looking for a man and woman of God sa loob ng church na magagalit sa'yo, na pagsasabihan mo ng problema mo, na pagsasabihan mo na sabi mo, ate, kuya, pastor, down kasi ako, I need prayer. Amen?
Ate, kuya, I need someone to talk to. Ate, kuya, I need someone na magagalit sa akin. Kapag ganun ang heart mo, I want you to know this. Come on. Kapag ganun ang heart nyo, you will grow. Amen? Pero kapag ikaw po ay palayo ng palayo, you will not grow as a Christian. Amen po ba? Palakparan po natin ang ating Lord. Tayo po tayo lahat mga kapatid at magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Kasi isa sa mga bagay na kailangan natin magpasalamat sa ating Panginoon ay ang kanyang kabutihan araw-araw sa buhay natin. Let's pray, Father. Marami pong salamat sa oras na ito. Salamat sa yung mga salita na amin pong natutunan patungkol sa spiritual growth ng bawat Kristiyano. And here we are, Lord. Andito po kami ng mga anak mo na patuloy pong lumalapit sa iyo, patuloy po, Panginoon, na tumatawag sa iyo, Lord, na kapag kami po ay dadaan sa part na spiritually drained kami or spiritually down kami, Ama, tulungan niyo po kami para magampanan po namin yung part po namin. Lord, magkaisa po kami. Lord, let everyone in this room, even ang aming mga kasamahan sa loob ng church, ay patuloy po mag-encouragean, magpalakasan, na patuloy mo, Diyos, na mag-rebukan in a right way, Panginoon, para kaming lahat ay lumago pa sa pananampalataya. Ama, itinataas ka po namin at pinaparangalan ka po namin as we go on sa aming pananalangin tonight. Lord, I pray, pakinggan niyo po ang lahat ng aming mga panalangin. Lord, even the prayer request na sasabihin po at babanggitin ng bawat isa, Lord, pakinggan niyo po ang lahat ng aming mga ipapanalangin po. For your name to be glorified, Panginoon. Maraming po salamat. Bless every one of us. Bless our church. Bless our ministry. Bless every people inside this church. And bless every disciples and members and leaders of this church. Maraming po salamat at patuloy ka po namin itinataas sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. God bless po sa ating lahat. So, circle po tayo. Circle po tayo para sa ating prayer time. Okay, circle tayo.